ko lamang pong magbigay ng mensahe sa mga taong bumabatikos din sa akin at gumagawa ng kwento about sa buhay natin. Kami po kasi mga OFW, nagtatrabaho lang ng marangal. Nagtatrabaho ng maayos para sa pamilya. Hindi naman namin kasalanan kung bakit maraming mga OFW ngayon na tumagal ng ilang taon sa ibang bansa nang wala pang ipon. Meron po kasi talaga mga tao dyan sa Pilipinas na sadyang mga pakialamero sa buhay na may buhay. Hindi nila kasi alam kung ano yung mga pinagdadaanan namin bilang mga OFW, kung ano yung mga sakripisyong ginagawa namin. Hindi naman porque nag-abroad kami, sa isang iglap lang, milyonaryo ka na. Subukan nyo mag-abroad guys, sa mga nandiyan sa Pilipinas. Subukan ninyo kung magtrabaho kayo sa Middle East. Within 5 years yan, subukan ninyo. Baka abutin pa kayo ng 10 years, 15 years, 20 years. Lalo kung meron kayong pamilya na umaasa sa inyo, hindi talaga kayo makakapagpundar agad-agad o makakaipon para sa kinabukasan. Marami kasi mga tao na talagang nambabash. Marami mga kababayan natin sa Pilipinas na sobrang pakialamero. Sobrang namumuna, bakit si ganito, bakit si ganyan. Kinukumpara ang bawat isa. Yun ang pinakaayon na ayaw ko rin, sa totoo lang. Yung ikinukumpara yung sarili ko sa ibang tao na nakapag-abroad din. Ayaw ko rin naman kasi magpaliwanag at ipaliwanag ko sa sarili ko kung ano ba ang mga pinagdadaanan ko rito. Kung ano ba yung mga nagawa ko na hindi nila alam. Sa totoo lang, sa tagal kong nagtatrabaho dito sa ibang bansa, almost 20 years na ako rito. Pero hanggang ngayon, andi dito pa rin ako. Ayokong manisi ng ibang tao dahil hindi naman dapat, di ba? Kasi buhay ko to eh. Ako ang gagawa ng paraan para guminhawa ang buhay ko. Ako rin ang gagawa ng paraan para matugunan ang pangangailangan ng pamilya ko. At ako rin ang gagawa ng paraan para may saayos ko ang buhay namin pagdating ng panahon. Marami nagsasabi na bakit daw si ganito nakapag-abroad ng ilang taon pero maliit pa rin ang bahay. Very wrong. Ang masasabi ko lang, oo nga, malaki ang bahay mo. Konkretong-konkreto, napakalaki. Pero nakakasiguro ba ako na hindi ka baon sa utang? Nakakasiguro ba ako na hindi ka kumakapit sa tinatawag na 5-6, di ba? Nakakasiguro din ba ako na araw-araw may nakakain kayo na masasarap? Ayun lang ang masasabi ko. Kaya doon sa mga taong nang babash, manahimik na lang kayo. Mag-focus kayo sa buhay ninyo at asikasuhin nyo na lang yung pamilya nyo. Kasi hindi nyo na kilala eh. At mas lalong hindi ko kayo kilala. Nakakainis lang talaga. Ba't may mga taong ganun? Minsan nga, pag alam nila na medyo asinsado ka na, medyo nakakaangat ka na sa buhay, kaiingitan ka, yung iba, hihilahin ka pababa, yung iba, sisiraan ka. Ang masasabi ko na lang, hindi nyo alam ang pinagdadaanan namin dito sa ibang bansa. Hindi porke nakapag-abroad kami, mayaman na. Hindi porke nakapag-abroad kami, madaming ipon. Yun lang hindi nyo alam. Kasi kung nasubukan ninyo mag-abroad, malalaman ninyo kung ano ang hirap, mga bagay na nagpapabigat ng loob mo, kung ano yung mga bagay na ikaw lang ang inaasahan ng pamilya mo. Yung iba nga, mas marami pa yung ipon nilang resibo kaysa sa ipon nila sa bangko. Yung iba, umiiyak dahil dadaan lang sa kanilang pera nila pagsahod. Kasi ipapadala na sa Pilipinas. Ito naman sa Pilipinas na pinadadalan. Hindi marunong humawak ng pera. Bili dito, bili doon. Good time dito, good time doon. Kaya huwag nyo kami sisihin ng mga OFW kung bakit ganun lang yung mga asset namin. Ano man yung asset na naipundar namin, wala na kayong pakialam doon. Hindi nyo kailangan punahin kung ilang taon na ba kami na nagtatrabaho sa ibang bansa. May purpose kami kung bakit. May rason kung bakit. Ayun lang guys. Sana sa mga taong mahilig makialam sa buhay na may buhay, hindi ko naman sila kilala. Nabalitaan ko lang naman kasi at may nakwento rin sa akin. Ayun, gusto ko lang linawin kung sino ka man na makakapanood na itong video na to. Please lang, mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Mag-focus na lang kayo sa mga buhay-buhay ninyo. At huwag na kayong makialam sa buhay ng ibang tao. Kung ano man nakikita nyo sa amin, sa pamumuhay namin, labas na kayo doon.
Kasi wala namang kaiambag sa buhay namin. Ayun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakapanood ng video na to. At sana magsilbing aral ito sa mga taong mahilig makialam sa buhay na may buhay. Patuloy lamang tayo sa kung ano man ang ating mga pangarap, mga plano sa buhay. Mag-focus lang tayo kung ano man yung ating mga ginagawa. Kung sino man ang hadlang sa buhay natin, sa mga pangarap natin. Tuloy-tuloy lang at huwag tayo magpa-apekto. Nilinaw ko lang po, ayan, peace tayo, God bless, magandang buhay.